O mga kababayan, alam niyo ba ang latest? Inumpisahan na daw ang manhunt mga kababayan doon sa sinasabing assassin na hinire ni VP Sara Duterte para gurgurin si BBM, si Tamba at si Liza Araneta. Ganyan po sila kapraning mga kababayan, nagmanhunt na. Kaya sabi ng isang vlogger mga kababayan, na no need na daw nilang hanapin yung assassin. Oh, assassin talaga ang kanilang term mga kababayan ha. Although hindi naman yan ang sinabi ni Sara na assassin talaga. Ang sabi lang niya, may kinausap siya. Malay mo ba kung assassin ba yung pinausap niya? At sabi na isang vlogger mga kababayan na, oh, wag na kayong mag-aksaya ng panahon DOJ at NBI sa paghahanap dahil ang assassin daw na tinutukoy nila ay walang iba kundi si PRRD. Makes sense na mga kababayan kasi dahil siya ang tatay Oh, yan pa sabi ng vlogger mga kababayan ha. Kaya mukhang kinagat din ng mga ngag-ngag mga kababayan ang ideyang ito dahil matapos pong mag-viral ang post na ito mga kababayan from EB Hugalbot ay ang ginawa nila ay pinagsisibak po nila mga kababayan ang 65 na ha na mga pulis ng Davao City kabilang na mga kababayan ang mga station leader at mga high-ranking officials ng pulis ng Davao at ipinatapon sa Luzon. Dahil magmamanhunt na kayo sa mastermind na kinausap ni Sara. Mio, mga ngag-ngag na ito, pumatol. Pero sabi ni PRRD mga kababayan, pumatol sila dyan sa banta na pambata. Para lang daw yung banta ng bata mga kababayan. Pumatol daw talaga ang mga ngag-ngag. Panoorin po natin si VP Sara Duterte ha. Pag namatay ako, I already asked. Ito ang kanyang explanation mga kababayan na ni Sara Duterte. Ngayon lang ito. Person to take revenge against 3 individuals. So, Revenge the question now for to me. the administration, is revenge from the grave a crime? Oh, walang krimen dyan mga kababayan. Anong gagawin mo sa patay? Ikukulong mo? But you already talked to a person. Yes. To do that Yes. in the event that you get killed. Yes. Oh, at hindi nila yan mapapasuka kay Sara mga kababayan kung sino yung kinausap niya. Oh, as sinasabi nila mga kababayan, assassin, na hindi naman sinabi ni Sara na assassin, di ba? Sabi niya tao, kinausap. Wala siya sinabing assassin. Yes. Tapos sabi ni PRRD, pumatol sila dyan sa istoryang pambata daw mga kababayan. Tingnan nyo, nakatawa lang si Sara. Sabi ni dating Pangulong Digong sa interview mga kababayan na in local dialect ha, sabi niya, binata. Hindi po binata na mga kababayan. Yung nagbibinata, kundi sa Tagalog niyan mga kababayan, ay parang bata lang mga kababayan. Yes. So that much is At clear. kinagat naman ng mga batang isip ng ngag-ngag mga kababayan. Alarma, double the guards, double the security. Tinanggal ang mga pulis Davao City. Yes. So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Strategy mga kababayan. Protect Sara na ba BBM? Kaya hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. Eto mga kababayan, yung mga dilawan na walang dilawan ba kayo? Mukhang kulang kayo sa history Binati ko sila sa Sara mga kababayan na, Benigno, pinatay ba ng mga Marcos si Benigno Aquino Jr.? Akala nila mga kababayan si Panot yung Junior. Declared si Panot. Benigno Aquino Jr. ay si Ninoy Aquino. Yung Panot, Noynoy, declared. So tama sabi ni Sara na Benigno Aquino Jr. Research naman konti. Kasi hindi siya nagbilin. But Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. This is a reply to the statement issued by the Presidential Communications Office on the order of Executive Secretary Lucas Bersamin dated Sabina agad November ng NBI? 2024. The Marcos administration's insistence that the president's life is under active threat Active threat ba yan? Conditional threat? Pambata na threat? is ominous. Sabi ni dating I Pangulong raise Digong. this caution as the president and his sycophants aggressively sell
a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila Ginagawa na nila ng kwento mga kababayan na iba. pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila Tinanong siya pinapalabas una, kung ano yung una kong sagot? Ang unang tanong ng media mga kababayan ay yung tungkol sa threat ni Sarah na Operation Romanov. Si Sarah ang may active threat. Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words? Ang mga ngag-ngag mga kababayan, pabiktim. Sila na agad ang tinret. Ganyan. Of my entire statement. Correct. They are building a narrative. And I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. The diametric contrast and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. Sa mga susunod na mga araw mga kababayan, ilalabas ni Sarah yung mga tangka sa kanyang buhay mga kababayan. Causing the Abangan. word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. Wala siyang sinabing assassin. Pero sa mga news mga kababayan, assassin agad. Hindi ba pwedeng kinausap lang niya yung tao? Malay ba ng tao kung tumango-tango lang yun kay Sarah din? And of course mga kababayan, sa tingin natin, someone close to Sara Duterte yan. Ang sabi ng isang vlogger, si PRRD. Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. Wala silang mapapakulong niyan mga kababayan. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, Kumagat na mga tossing the ngag. word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that Lalong hindi makakalabas si ngag-ngag niyan mga kababayan. Saywar yan sa tingin natin. Sigurado tayo mga kababayan. Kapag lalabas si ngag-ngag, kabado yan. Palaging lingon-lingon. Hindi na rin maaalis sa kanyang isip. Huwag kang mag-alala ngag. Ang sabi ni Sarah, hindi ka magugurgor hanggat buhay si Sara Duterte. post-conditional acts of revenge does not constitute act to of an revenge. active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? Hindi ang mga Pilipino, yung mga bangag lang. At wala silang pakialam dyan. Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad Pero nagre-reflect yan sa atin mga kababayan. Ay, yan pala ang gobyerno ng Pilipinas. Praning. ng mga tao sa administrasyon. I am confident that an honest scrutiny would easily expose this narrative to be a farce, imagined, or nothing at all. Nothing at So, all. may question kayo. You said you were taken out of context, and you also mentioned that they have a playbook. Yes. They're going Playbook. by. Yes. So can you explain to us that context? Set it straight, Yes. and also explain to us that playbook that you're talking about. Okay, sige. So, Magpapaano na naman sila mga kababayan? Magpapahiring na naman sa Congress at saka sa Senado kung sino yung kinausap ni Sara Duterte na tao. context is, what did I say? I was asked, do you know about the I'm sorry. Romanov. I was asking for the transcription of all that I said. Ang nagtanong sa kanya yan mga kababayan ang vlogger na si Princess Maui. And one person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by ni Princess a media Maui. person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So Plans. I answered, I was asked Romanov. and then I answered, I was told by two people, this is the first time I've heard of Romanov, so Yung Oplan Romanov mga kababayan, yung paggurgur yan kay Sara ha. Yan ang totoong active threat ngayon mga kababayan. Yung tangka nila kay Sara. that is the third already.
And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka, diba? Kasi hindi ka naman namamatay by heart attack in relation to your security, diba? So, pag namatay May ako, premise, ha? May I already premise. asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already Hindi. talked to a person Yes. to do that Yes. in the event that you get killed. Yes, yes. Ang malaking katanungan, mga kababayan, kahit pa makita nila kung sino yung taong iyon, pwede naman niya sabihin, oo, sinabihan ako ni Sarah, pero pumayag ba ako? Lusot pa rin. Oh, pero malay natin, oh. Mukhang jamming lang ni Sarah, mga kababayan, no? At ang purpose lang yan ay para maging praning yung mga ngag-ngag. That much is clear. Yes. So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. They Unless can't they want kill- to die. And then the Unless they want to die. playbook that you were talking Yes, the Ay, playbook. nako. The playbook. Remember, they are known for political persecution. They suppress Tatak Marcos and yan, mga oppress kababayan. opposition. Oh, And then Tatak Marcos. somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? Oh, They oppress and si Ninoy. suppress. And the people were getting angry, frustrated. And what did they do? They created a scenario that there Scenario. is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency, and then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. We already saw At yan din, no? Wala ba kayo originality ngag-ngag? No? Ipapattern talaga sa iyong tatay? that in history. So that is my proof. Pero, fine. Yes. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr. Kaya po hindi siya ano bang tawag yan? Pagiganti. Revenge. Anong revenge? Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya Wala siya- nagbilin. Diba? Oh. Kaya, hindi Ibahin niyo si Sarah. May pinagbilinan siya. nakaganti. Si Benigno Aquino Jr. Lintik Kasi hindi siya lang ang walang nagbilin. ganti. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Kaya nga, advance mag-isip si Sarah. Kaya subukan nyo. Mga ngag-ngag kayo. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.